Temprano mga kasi, welcome back sa panibagong episode natin. I am back! Dito na tayo sa Santa Teresita, Tumarang, Palawan. At syempre kasama natin ngayon sa araw nito, legendary Spiro. Ngayon, YouTuber pa rin. Almost na monetize si Jack Abenir Spearfishing mga kasi. Let's go mga ka-channel! Ayun na. Tara na. Subukan natin mga kasi kung marunong pa si Lucasi mamana. Pagbiyan ako muna kay Master Jack. Okay, andito na tayo sa spot mga kasi. Kaya subukan natin. Malinaw na. Tara, tayo. Unang sisid natin mga kasi dito sa spot ay medyo malinaw ng tubig at salubong natin ang isang grupo ng maliit baby pa ng tanige mga kasi. At ito na nangyari. Sablay mga kasi dahil luma ng guma natin. Kaya ipalit kaya agad yung guma natin mga kasi. At saglit lang. 214 mm mga kasi. Bagay talaga sa Salvimar metal natin, 105 cm. Ito si Master Jack, ibigay natin ng guma, bagong guma. Ginamit niya ay double 16 mm dahil yung pana niya ay 120 or 130 cm. At yung unang sisid natin dito sa maliit na bahura sa laot, yung condition hindi gano'ng kaganda dahil medyo malabo sa ilalim, pero okay naman mga kasi dahil kabisado din yung mga taniga, sanay na sa malabo. Kaya set up muna yung ambush at hintay natin kung ano nang lapitan. Pansin ko mga kasi sa gilid ko may isang coral trout or suno. Undersized pa pero namiss ko na yung isda nito na kasi napaka first class, napakasarap, kaya pinana natin. At maging unang isda sa araw nito mga kasi isang barchick coral trout. Let's go! As you can see, the fish got stuck under the rock. So ideal is to go up, take your time, recovery breathing at least 1 minute, and then go back down to retrieve the fish. Please don't repeat my action. I have different type of training, different type of body structure, so please don't imitate what I'm doing. Just take your safety muna. Okay, let's continue mga kasi. Pagkatapos yung i-secure ng isda na yan mga kasi, nidrop shot ako yung tanigan nito mga kasi dahil napakaamo. Andun na siya, nanggalaw sa ilalim. Ayun, no? Maliit pa pero goods na goods mga kasi. Kaya umabol ko at sana napansin siya sa akin. At yun, pinana natin mga kasi. Kaso daplis ang tama. Sana hindi na nakawala yung isda nito dahil miss ko na talaga yung kinilaw sa tanige. Mahina na siya mga kasi, kaya sure na ko at i-retrieve ko na yung isda ito na nangyari. Takawala mga kasi, sayang. Akyat ako bro. Okay. Ito na mga kasi yung first dive natin. Lipat tayo ng spot doon sa sana mas malinaw. Dito na tayo mga kasi. Shoutout pala sa mga kasama natin mga kasi, si Master Jack. Nadali siya na 2 taniga. Ito talaga yung pangalawa ng taniga niya. At panibagong spot, panibagong sisid na naman mga kasi. At kung papansin nyo,
medyo malabo sa ilalim pero kaya naman. Ang spot nito ay maliit ng bahura pa rin sa laot at yung depth ay around 14 to 16 meters, kaya kayang-kaya na naman natin. At set up muna tayo yung style natin ng ambush. Mahina lang yung agos dito sa spot mga kasi, yung kalabang lang ay yung malabo. Pero kung sanay kayo, napakaganda dito dahil napakarami talaga yung mangisda dito mga kasi. Wala nang nakita ng taniga mga kasi, kaya napansin ko na sa harap isang good size ng big nose unicorn, or tawagin sila dito ay surahan na bakla or G-boy. Kaya pinano natin ito dahil masarap talaga sa kilaw at panghihaw. Stone shot sa buntot mga kasi, pero nadali pa rin. Yun talaga yung importante. Be careful talaga sa isda nito mga kasi, dahil meron siyang yung dalawang sungay sa taas, yung tinik talaga. At syempre yung dalawa ng maliit ng kutsilyo dyan sa buntot. Be careful lang. Bumaba tayo ulit sa spot mga kasi, at ito na yung nangyari na yon. Tingnan natin. Napansin ko mga kasi, may lumapit ng dalawang good size ng tanige sa harap ko. Kaya pinana natin yung pinakamalapit mga kasi, at napakaganda ng tama. Tingnan natin sa slow-mo mga kasi. Ayos talaga. Importante mga kasi sa ganitong klase ng isda, lalo sa tanige or dugtut, ibinigay natin yung line kung yung style nyo ay reel. Kung buya, walang problema yan. Pero sa reel talaga, yung unang 10 meters to 20-30 meters, binigay lang kasi delikado talaga pag stuck yung reel nyo. Yari kayo dyan, dinadala talaga yung kahit maliit. So ito talaga yung style natin. Just let them run for the first 10 to 15 seconds. After that, they will get tired. So they will just stay on their back or on their tummy, like in this case. And they're gonna start to struggle mga kasi. That's the moment that you will start to retrieve the fish. In this case, the taniga, it's small size. Kaya hindi na kailangan ng second shot. Pero kung feel nyo malaki ng tanige or hindi ganun kaganda ng tama, much better mga kasi if you have your body having a second shot on it. Otherwise, there's a high chance talaga nakawala. Another tip mga kasi, when they get closer to the shallows, always try to grab them by their tail. Never grab them near the mouth, because their teeth are super dangerous, very matalas. Kaya ingatan niyo mga kasi, always grab them from the tail. And when you put them on the boat, always by the tail, and be careful to your feet, because matalas talaga yung ngipin nila. Bali, tatlo ng taniga na yun, tsaka isang surahan at isang suno. Lipat ulit yung spot dahil masyadong malabo. Dumapa tayo sa panibagong spot mga kasi, at this time nasa tayo around 15 meters, at abangan lang natin yung lalapitan ng isda. At this time, isang good size ng taniga mga kasi. Kaso na lang,
Nagulat siya sa foreigner nito. Pero biglang talaga na lumapit ulit mga kasi. Dahil sabi niya, ang pogi talaga nito. Kaya ito na nangyari mga kasi. Lalayo ulit. Sayang. May kunting malabo sa ilalim mga kasi. Pero kung sanay kayo, ito talaga yung best chances niyo na nakuha ng taniga sa ambush. Galing sila sa malabo papuntang malinaw ng bahura. Katulad na yon mga kasi, isang good size ng taniga. Kaya close natin yung gap at tinira natin. At napakaganda pa rin yung tama natin mga kasi. Ayos. Tingnan natin sa slow-mo. Kahit maliit ang pana natin mga kasi, 100 cm lang. Tsaka 6.5 yung shaft. Grabe yung swabe ng takbo ng Salvimar shaft natin. Umabot pa rin. At this time, you know the drill. Ang taas yung excitement natin mga kasi, kaya bumaba tayo ulit. Pero ito na nga yung lapitan natin. Isang malaki ng sea turtle mga kasi. Bihira lang sila ng lumapit. At ito na nga yung nangyari. Nagulat siya sa akin. Pag umangat ako mga kasi, naputol yung tali natin. Kaya umayosin natin muna. Mga kasi, dali natin isa pang taniga. Kaso ang kulit ng guma natin, kaya ikat muna tayo. Umayos din muna to. I-fix natin yung guma mga kasi. On the spot. Lunch time mga kasi, kaya lalapitan natin sa Dumarang Isla. At ito na nga yung napakaganda at secluded area ng Dumaran mga kasi. Ayari, may kilaw at pang-ihaw, matik yan mga kasi. Ayan o. Kilaw tsaka ihaw natin.
natin. Survivor. At meanwhile ng kilaw natin ang maliit ng tanigan nito, i-shoutout muna tayo sa mga silent viewers natin at sa solid supporters. Simula kay This is life. Ayun o. Okay naman kasi. Pocket bowl. Suka. Suka Palawan mga kasi. Wala tayong dala ng spoon kaya kamay lang. Kamay lang sa kalam. Mainit yan ah. Kasi ayos. Maya pang ito lang. Kilaw natin. Tsaka ihaw. Masabor. Kain guys. Let's eat. Kain ng mga pobre. Yan o. Kanin. Tahige. Ayos ba? May tanige pa rin sa Dumaran, Palawan mga kasi. Dito talaga may tanige palagi. pagkatapos yung lunch natin at yung pahinga, dumiretso tayo ulit sa laot at sana hindi na umabot yung masama ng panahon mga kasi madalas talaga dito sa Dumaran pag hamihan season. Pero ito na nga mga kasi, yung panibagong spot natin, napakarami ng bait fish, napakarami din yung bayang sa ilalim at yung unang drop ni Jack, grabe lupit. Isang badlon mga kasi, isang malaki ng badlon or golden trevally na dali niya. Ayos. Meron siguro mga 3 to 4 kilos. Congrats bro. Drop tayo ulit sa ilalim at ito na yung pansin ko mga kasi, isang magandang ng pagi or eagle ray. Pero itong klase ay protected dahil endangered. Kaya for the eyes only. At sa susunod sisid mga kasi, hindi ko talaga nang buksan yung camera. Sayang, hindi nakuha yung pinana ko. Napakaganda ng tama. Spine shot. Napakasarap sa pakiramdam. Sa itong klase ng tanige. Maging yung pinakamalaki ng tanige huli natin na yon araw mga kasi. At sayang, hindi nakuha yung video pero importante lang, nakuha yung isda. Di ba mga kasi?
Tsambahan natin mga kasi. Ayun, oh. Ayun, dito tayo sa tabi mga kasi. Pasensya na, low bat na tayo. Palitan ko na yung battery. Hulin natin sa 9 to 6 na ng araw na yun. Ayos na rin. Bali 5 tanige, isa na ano, Isa kilaw. 1 kilaw. Yan. Ayos. Tsaka 2 barchik groupers. Ayun, oh. Ayos. Ayos na rin. Sige, tingnan natin mga ilang kilo na to. Kaya. Welcome back! I'm back! Umaran, let's go! Tingnan natin ilang kg Okay. kaya. Nasa? Karga. Huwag yun. First tanige. Dos size. 2.6. Kasi sana 3 kilos. Ayan. Sakto. 3.1. Ayun, oh. Congrats Bro Jack sa 6 na batteries sa GoPro. Grabe talaga yung itong tusa na kasi, oh. Parang hindi takot talaga sa fire. Pang-ulam natin. Nabawasan na rin. Ah, manok. Iha. Aray! Sa bar. Yes. Ito na rin, load ba? Kasarap! Bali... Ayan, mga kasi. 170 ang tanige dito. Anyway, lahat na kinita namin ay 1432. Ayos na rin. Unang araw dito sa Dumaran. Kaya na tayo mga kasi. Nauna tayo. Gutom eh. At maraming pong salamat mga kasi sa lahat ng kasama natin sa araw nito. Lalo kay Master Jack Abenir Spearfishing at sa family niya, Family Abenir. At shoutout din sa inyo lahat mga kasi. Kayong silent viewers tsaka solid supporters. Simula kay Konnichiwa, Elmer Marcon family ng Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Kay Domingo J.R. Salut. Kay Marcelo Bernaldez. Kay Danilo Adalim. Kay Yadong family ng Nay Cavite. Jopet Jasildo, Lori Abidal from Mountain Province, Mark Deala from Bacolod City, Ronald Embodo, Milagrosa Dios, Mamavic ng Puerto Princesa City, Palawan, Hernan Sunga Panday, Oliver Magmalak from Roma, Italy, Exo Hunt, Arma Longer TV, Eddie Moradas ng Barangay Unidos, Katiklan, Joseph Jania, Rico Itak ng Batangas City, kay Spartan, Leonardo Sojor, Rafi Spearfishing, Rosaling Ocampo, Eduardo Johnson, Noyax Auto Part Trading Team Y Culba ng Davao City, Oliver Malalak, Julito Cuesta, Regine Pasco at John Jungay. Maraming pong salamat at kita tayo sa susunod adventure natin mga kasi.